siya matingnan. What more kaya yung glory ni Lord? Napakaningning ng Panginoon. Amen. Pwedeng pakibaba ng konti, Brad Jude, at baka dito ay dumilim ang aking paningin. Bakit ngayon nga ako kinakabahan, Lord? Dapat kat nakatayo pa. Pwede pang lagay mo na sa likuran ko yung ilaw na yan. Tama yan, pero mga isang oras Na? ka dyan. Isang oras dito tayo. Tama, parang total pinahihirapan niya yung mata ko, diyan ka din. Doon na lang, Jude, masakit sa mata. Sa baba ka na lang. Huwag na lang. Madilim. Dito ka sa kabila, John. Babaan mo na lang. Okay na kayo na. Okay na sa'yo kayo. Oh, pero nakababa. Yung na, yan, ganyan lang. O, wag mo tututok. Patatayuin kita pag tinutok mo sa mga. Amen. So, glory to God. Handa na po ba ang bawat isa sa salita ng Panginoon? Amen. Handa na po ba ang bawat isa sa salita ng Panginoon? Amen. Isa pa nga pong amen. Amen. Kasi ako ang kinakabahan, hindi ko alam bakit. Sa tagal ko lang tumatayo dito, nagne-nervous po ako ngayon. Kanina pa ako doon nasa upuan ko, kay Jaan, sabi ko, bakit kaya ako kinakabahan, Lord? Ano ba ang gagawin mo ngayong umaga? Sabi ko po sa kanya. So, we will see, mga kapatid. So, bago po tayo mag-umpisa, pwede po bang kayo ay makisama sa isang maikling panalangin? Yes, Lord, hallelujah, Panginoon. Napakabuti mo, Ama, sa aming buhay, Lord God, sa bawat isa, Panginoon. O Lord God, patuloy kami, Panginoon, nagpapasakop, Lord God, sa iyong makapangyarihang presensya, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon, na kung saan, Lord God, patuloy mo kami, Lord God, kuveran ng iyong banal na dugo, Panginoon, at patuloy mo kami, Lord God, pakalinisin ng iyong banal na dugo, Panginoon. O Lord God, patuloy kaming lumalapit sa iyo, Panginoon, nawa, Lord God, nabuksan mo ang aming espiritual na mata, Panginoon, espiritual na pandinig, Panginoon. At nawa, Lord God, ang bawat, Lord God, words na lalabas, Panginoon, sa aking bibig, Panginoon, nawa ito, Panginoon, na isang maging butil, Panginoon, ng mustasa, Panginoon, na kung saan, Lord God, maitatanim sa puso ng bawat isa, Panginoon. O Lord God, ang sabi mo, Panginoon, si Paul at si Silas ang nagtanim at ikaw ang magdidilig, Panginoon, ng mga salitang ito, Panginoon. O Lord God, itago niyo po ako sa iyong likuran at ikaw ang makita, Panginoon, ng aking mga kapatid na narito, Panginoon. Lord, once again, nagpapasalamat kami at pinupuri ka namin sa umagang ito na kami binigyan mo muli, Panginoon, ng pagkakataon, Panginoon, na ikaw ay mabigyan ng papuri at marinig ang iyong mga salita. Thank you so much, O Lord, sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba. In Jesus' name, Amen. Amen. So ngayon pong umaga, mga kapatid, ang mensahe ng Panginoon ay isang ibabahagi ko sa inyo ang isang kahulugan ng isang device sa isang daan. Ito po ay mas familiar sa mga kalalakihan na nagmamaneho. Pero makaka-relate din tayo dahil tayo karamihan ay mga passenger. Karamihan tayo ay passenger sa daan. So ngayon elaborate sa atin ng Panginoon ang tamang pagsunod ng isang Kristiyano. Ito pong salita ng Panginoon ay pinamagatan ko na the traffic light. AJ, paki-flash. The traffic light. Maraming mga nagsasabi, kung mapapansin mo, sa mga kantong usapan na maririnig mo sa labas, maraming nagsasabi na meron silang mga kasabihan na stop, look, and listen. May mga ganyang kasabihan sa labas. Meron iba dyan, lalong-lalo sa track and field, ready, get, set, go. At meron naman, katulad nitong cameraman na nasa harapan ko, light, camera, action. So ngayon, ipapakita sa atin ng Panginoon ang red, yellow, and green ng traffic light. Bakit nga ba merong ganito sa daan, Bakit nga ba meron pang red, yellow, and green? Now we are in the process of God teaching.
how to drive our own life. Ito pong pagdadrive na ito, kumbaga ngayong umaga, bibigyan tayo ng chance ng Panginoon to drive individually. Amen? To drive individually. Ngayon, paano mo i-drive yung buhay na ibinigay sa iyo ng Panginoon? Amen? So, sa ating mundong ginagalawan, meron 3 kulay ang law ng daan. Amen? Ito yung red, yellow, and green. Tama po ba ako, mga kapatid? Sa daan ba? Makikita ba natin yan? Pamilyar ang mga anak ko dyan. Napaka-sensitive nila sa 3 kulay na yan. Imaginein na lang natin kung walang traffic light sa daan na ating mga dinadaanan. Napakagulo siguro. Kasi kanya-kanya sila drive at kanya-kanya sila desisyon. Amen? So mag-uumpisa ako, mga kapatid, sa color yellow. Itong yellow na ito, kung papansinin mo, kapag pag nagsisenyas siya, nagbi-blink-blink siya. Amen? Sino nakakaalam? Bakit kaya? Para saan ba yung yellow, Ismael? Para saan ang yellow light? Slowly. Amen. So ito, pag po yung yellow light ay nagbi-blink na siya, it gives warning. Amen? Nagiget po natin? Di ba po ba? Nagbibigay na siya ng warning. Malayo pa lang. Pero, meron itong yellow color na ito sa dalawang green and red. Ang yellow, dito ka makakakita ng diferensya sa color and green. Kasi sa yellow, meron ka pang choice. Meron ka pang choice na magdesisyon. Pwede pang isipin mo na, go ba ako o i-stop na ako. Sa yellow po yan. Makakakuha ka pa ng decision mo, or pwede ka pang, sabi mo, sige, didiretso ako. Pwede ka pang mag-take risk. Yun lang. Mag-take risk ka, baka mamaykan, makamerahan ka, may pulis, hinabol ka, may multa. Amen? So, ganun po ang yellow color sa daan. Ngayon, dadako naman tayo sa spiritual natin na sa spiritual living. So, ito nga pong color yellow na ito na tinuturo sa atin ng Panginoon, kailangan marunong tayong mag-break. Amen? So, kung malayo pa lang siyang nag-bibling, so it means, nagbibigay na ng senyales na magdahan-dahan na tayo. Dito ituturo sa atin yung law ng pag-break. Kung paano tayo magdadahan-dahan na hihinto. Amen? Hindi kung kailan mo nakita yung yellow, doon ka naman rumaragasana na hinahabol mo yung yellow para makalusot ka sa traffic light na yon. Parang si Brad Arwin lang yan. Kung kailang nag-yellow, doon siya nagpapakabilis-bilis. Nag-aaway kami sa daan. Kahit yung mga anak niya, sabihin ng mga anak niya, ikaw bad ka kasi nakita mo yellow na, dumidiretso ka pa rin. So, may tinuturo po sa atin ang Panginoon ngayong umaga. Sabi po niya dito sa Psalm 37, Psalm chapter 37, verse 7 to 9, sabi niya, be still before the Lord and wait patiently for Him. Fret not yourself over one who prosper in his way, over the man who carries out evil devices. Refrain from anger and forsake wrath. Fret not yourself, it tends only to evil. For the evildoers shall cut off, but those who wait for the Lord shall inherit the land. Amen? Naintindihan po ba natin? Sabi po dito, sabi po sa Tagalog, sabi po niya, sa awit 37, verse 7 to 9, ang sinasabi po niya, pinahihinto niya ang tao sa kanyang gawain upang malaman nila kung ano ang kaya niyang gawin. Ang maiilap na hayop ay nasa kanyang mga taguan. Ang malalakas na hangi sa timog nagmumula, at ang malalamig na simoy ay galing sa hilaga. So, dito po makikita mo sa Job, sa Book of Job, meron pong instruction na ang sabi niya dito na
kailangan maging be still and patiently. So, ang tinuturo sa atin sa spiritual na pamumuhay natin, ang yellow na color na ito, kailangan matuto tayong maging patient. Amen? Maging patient and be still sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Amen? Nakaka-relate po tayo mga kapatid. Kapag sinabi ng Panginoon na slowly, kailangan magdahan-dahan tayo. Huwag tayong nagmamadali, lalo na sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag tayong nagmamadali. Papansinin nyo bakit tayo i-instructionan sa daan ng slowly? Kasi bakit? Kapag ikaw nagmamadali ka, yung nasa harapan mo, huminto na yan, maa-aksidente ka. Amen? Kasi yellow na yun pero ikaw na nagmamadali pa rin, maaaring maka-aksidente ka or ma-aksidente ka. Amen? So, ang tinuturo sa atin ng Panginoon ngayon, be still and patient sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay at maging dahan-dahan sa bawat pagdesisyon natin. Huwag tayong nagmamadali. Amen? Huwag tayong nagmamadali kasi kapag nagmamadali ka, mostly, hindi ka na nakakapag-isip. Amen? Kapag nagmamadali ka, hindi mo maririnig yung voice ng Holy Spirit. Naranasan nyo na ba yun? Sino nakaranas dito na naririnig ang boses ng Panginoon? Yung paggabi, may narinig ka, meron siyang instruction sa iyo na bukas, ganito, na meron kang nakita isang bagay, may pinaalala sa iyo ang Panginoon na isang tao. Ganun po kumausap ang Holy Spirit. So, kung nagmamadali ka mga kapatid, hindi mo maririnig yung voice ng Holy Spirit. Kaya niya tayo binibigyan ng instruction na magdahan-dahan sa bawat sitwasyon ng ating buhay. Amen? At saka, kapag tayo nagmamadali, ang Panginoon kasi, mostly, kumikilos yan in the last 2 minutes. So, kung nagmamadali ka, madali ka mag-give up, madali mong lampasan ang instruction ni Lord, ganito ang instruction ng Panginoon. Sabi niya maghintay ka, hindi ka makapaghintay. Ngayon pa lang ka dinidil ng Panginoon, gumive up ka na. So wala kang mararating. Kasi dito pa lang, yung pagpapahintay pa lang sa'yo ng Panginoon, hindi mo na kinaya. So yun po ang sa yellow color na ibig sabihin sa ating spiritual na pamumuhay. Kailangan nating magdahan-dahan, maging patient tayo sa bawat gagawin natin at desisyon sa buhay. Amen? Dahil pag nagmamadali, karamihan na-aksidente mga kapatid. Amen? It's just a simple instruction. Be patient, sabi po sa yellow color. So ngayon mga kapatid, dadaloy naman tayo sa red color sign. Ang red color sign, jam-jam, ano ang red color sign, anak? Sa traffic light, ano yung red color? So it means po, stop, sabi po niya rito. Kapag sinabi ng Panginoon sa iyo na stop, of course, you have to stop. Amen? Yung stop, sa stoplight, no turning back. Amen? Pwede ka bang pag nandoon ka na sa traffic light, pwede kang uurong, babalik? Pwede ka bang mag-right and left kung nandoon ka na mismo sa traffic light na yon? Hindi po pwede, di ba? So, kapag doon, nag-red na siya, kailangan mong mag-stop. Wala kang magagawa. Kapag nag-go ka, hahabulin ka na naman ng pulis. Amen? So, breaking the law ka na naman. So, sa spiritual nating pamumuhay, ang sabi niya rito sa Job 37:14-20, AJ, paki-flash nga. Ayan. Ang sabi po niya sa Job 37:14-20, listen to this, Job. Sabi po niya, stop and consider God's wonders. Sabi niya, do you know how God controlled the clouds and make His lightning flash? Do you know how the clouds hang poised, those wonders of Him who has perfect knowledge? You who swelter in your clothes,
when the land lies hush under the south wind, can you join him in spreading out the skies hard as a mirror of cast bronze? Tell us what should say to him. We cannot draw up our case because of our darkness. Should be told that I want to speak. Would anyone ask to be swallowed up? So, ang sabi po niya rito sa Tagalog, tumigil ka sandali, Job, at iyong isipin ang mga gawa ng Diyos na walang kahambing. Amen? Alam mo ba kung paano niya inuutusan ng maglabasan ang kidlat sa kalangitan? Alam mo ba kung bakit ang ulap ay lumulutang? Iyan ay gawa ng makapangyarihan niyang kamay. Tunay at ganap ang kanyang kaalaman. Hindi mo nga alam sapagkat nadarama mo lamang ang matinding init kapag ang hanging habagat ay umiihip. Tulad ng ginawa niya, ang langit ba'y iyong mailalatag na parang metal na makinis at matigas. Ituro mo sa amin ang dapat sabihin sa Diyos. Isip na may walang laman, pangunaway kapos. So dito po, inuutos ng Panginoon muli sa bawat isa, ang instruction niya ay sa red color ay ang stop. So minsan dumarating tayo sa punto na mga kapatid na minsan hindi natin naiintindihan yung salitang stop. Sa pamumuhay na po natin ito we're not talking about the traffic light na yung mismong traffic light na nandoon tayo. So ito na po yung sa pamumuhay po natin sa pang-araw-araw. Dito po ituturo sa atin ng Panginoon na ano ba yung kahulugan na sinasabing stop sa ating buhay. Ito ba yung pag-give up? Na kapag nawawalan ka na ng pag-asa, maging ang iyong pananampalataya, ito ba yung gi-give up ka na lang? Ito ba yung stop na kapag napagod ka sa paglilingkod, i-stop ka na lang? Ito ba ang pagkakaunawa nyo sa salitang stop na sinasabi ng Panginoon ngayon? So sabi nga dun kay Job, nung tinuturo kay Job, pinahihinto siya ng Panginoon. Kasi bakit? Kasi may mga sitwasyon tayo na hindi natin naiintindihan. Amen? Minsan, iyak lang tayo ng iyak. Minsan, naguguluhan na tayo. Minsan, gumagawa na tayo ng sarili nating way sa buhay. So, ngayon ang instruction ng Panginoon sa atin mga kapatid, mag-stop muna tayo. Bakit kaya tayo pinag-i-stop ng Panginoon? Sabi nga ng ating mga kapatid, laging may plano at may purpose ang Panginoon. Amen? Hindi natin abot ang kaisipan ng Panginoon. Amen? Kasi ang Panginoon unlimited at ang kaisipan natin ay limited. Hindi natin, ang bawat sitwasyon niya, kapag sinabi niyang stop, mostly ito sa traffic light, ito ang pinakaayaw ng mga passenger at ng mga driver. Amen? Mostly ito ang ayaw nyo, di ba? Kasi lalo na kapag nagmamadali ka, may pupuntahan ka, mostly ito ang ayaw mo sa traffic light, yung magre-red na siya. Amen? So ganito din sa buhay. Minsan ang tao, dahil nabubuhay tayo sa sarili nating pamamaraan, dahil nabubuhay tayo sa sarili nating way, so madalas pag sinabi ng Panginoong stop, hindi natin naririnig. Kasi we're living in our own way. Sabi kayo na sa kanta, I'm set apart. Sabi niya, I'm not living in my own way. So ganun dapat ang paglakad natin sa Panginoon. Dapat hindi tayo nabubuhay sa sarili nating kapamaraanan. So pag sinabi sa atin ng Panginoon na stop, even we are running, kahit ano pa ang ginagawa natin, kapag sinabi sa atin na stop from crying, from the pain, from the anxiety, from this joyfulness, kahit minsan sa victory ng buhay mo, pag sinabi ng Panginoon, you stop there at dyan ka, minsan masakit. Kapag nagpapatuloy ka na sa paglilingkod, minsan nandoon ka na sa peak na nararamdaman mo yung maraming blessings sa buhay mo, pero merong instruction si Lord na you have to stop. Especially, nangyayari ito sa ating mga
dreams. Amen? Sa mga mga driver na yan, mga passenger, talaga napapayes pa yan para lang makarating sa kanila pupuntahan. Amen? Lalo na yung mga may hilig pumunta sa mga party. Siyempre, ayaw nilang malilate. Kailangan lagi silang una doon, ang kagandahan at kagwapuhan. Amen? At kailangan maumpisahan ang event. Amen? So, ngayon po, sa ating spiritual na pamumuhay, ang sabi po sa Mark 28, verse 19, Mark 28, hindi po, Mateo 28, Mateo 28, verse 19, ang sabi po niya rito, kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. So, napaka-ganda pong verse ng ating Panginoon para sa Green, mga kapatid. Alam nyo ba ang Matthew 28 verse 19? Sino nakakaalam dyan sa Matthew 28 verse 19 na yan? Yan po ang Great Commission ng ating Panginoong Jesus. Amen? Ano po yung commission? Mga negosyante, alam nila yan. Ang commission. Ano ang commission, mga kapatid? Lalo na yung mga laging may mga incentive dyan sa Profit. Amen. So, ito po yung excess sa mga pagtatrabaho ninyo. Amen. Ang commission po, ito po yung, pero sa Panginoong Jesus, ito po yung commission, ito po yung isang responsibilidad na pinasa sa atin ng Panginoon. Yan sabi ni Lord, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Isa po ito sa iniwan sa atin ng Panginoon. Ang verse na ito, ang sabi ng Panginoon na tayo ay humayo at ihayag ang kanyang mga salita. Amen? Maganda po ba ang iniwan sa atin ng Panginoon? Gusto nyo ba ng percentage? Commission. This is the great commission of our Lord Jesus Christ para sa atin. Gusto nyo ba ng commission sa Panginoon? Amen! Walang ayaw? Gusto nyo ba na bawat ginagawa nyo sa Panginoon may bayad? Hindi kayo nag-no amen. Pero sa totoo lang, lahat ng ginagawa nyo para sa Panginoon, may bayad sa Panginoon yan. Walang libre sa Panginoon. Bawat oras na ibinibigay mo sa Kanya, meron niyang kapalit na pagpapala. Bawat pagpunta mo rito na nagpupuri ka, hindi mo alam kagalingan sa pamilya mo sa Pilipinas ang Kanya binibigay. Amen! Sa bawat pagpunta mo dito, na ikaw ay umiiyak sa Panginoon, hindi mo alam blessing sa iyong mga magulang, kapatid, mahal sa buhay sa Pilipinas. At sa bawat pagluhod mo dito, hindi mo ba alam na si Lord gumagawa na ng paraan para ingatan ang iyong mga mahal sa buhay na hindi mo naman nababantayan. Amen? Hindi mo naman nababantayan ang iyong mga mahal sa buhay eh. So yun yung mga pagpapala, mga payments na sinasabi kong commission na ibinibigay sa atin ng Panginoon na hindi po natin nakikita. Kasi bakit? Madalas kasi nakabukas lang yung mata natin sa bagay na nakikita natin. Ngayon, tinuturo sa atin ng Panginoon kung paano tayo ngayon, tinuturoan niya tayo na paano tayo, pagdating ng red color na ito, na pag sinabi ng Panginoon sa iyo na go, pag sinabi na niya sa iyo, tumayo ka na dyan at ihayag mo ang aking salita, you have to go. Kahit saan ka padalhin ng Panginoon, sa iyong trabaho, sa iyong mga kaibigan, sa iyong mahal sa buhay, asawa, anak, kapatid, kaibigan. Ang tinuturo sa atin ng Panginoon ngayon, ihayag mo ang salita ng Panginoon. Amen? Amen. So ngayon nasa go tayo, mga kapatid. Ang problema nga lang, pag nasa go na tayo, kahit sinabi na ng Panginoon na go na tayo, pagdating na sa paglilingkod sa Panginoon, ayaw nang humakbang ng paa. Amen? Bakit? Maaring iba nahihiya or nag-uumpisa pa lang sa Panginoon. Pero sabi ko nga sa inyo kanina, kapag ang instruction sa iyo ng Panginoon ay humayo ka, dumiretso ka lang. Hindi mo man naiintindihan, si Lord ang maggagabay sa iyo. Ang Holy Spirit ang magbibigay sa iyo ng mga knowledge kung ano ang sasabihin mo. Praise the Lord! Si Sister Ami, unang tayo niya. Ang sabi niya, kinakabahan siya.
suportahan siya. Pero nakita mo siyang tumayo. Pag tumayo ka kasi dito, sa harapan, wala kang ibang sasabihin kundi yung nangyari lang sa buhay mo. Hindi ka pwedeng tumayo dito, nagawa-gawa mo lamang. Amen? Kung paano ka, tulad ng sinabi niya, kung paano siya nagbibigay, yun din ang ipapaliwanag mo sa tao. Amen? So, ganun po ang pagkilos sa atin ng Panginoon. Kapag sinabi ng Panginoon, tumayo ka dito. Pero nakita naman ang glory ng Panginoon kung paano siya ginabayan na tumayo dito. Amen? So, purihin po ang Panginoon. So, ganun po ang sa atin ng Panginoon ngayon, mga kapatid, na wag natin ikahiya. Dapat ngayon, ang instruction ng Panginoon ay nagtapos tayo sa green. So, kailangan mga kapatid na tayo ay gampanan ang responsibilidad na iniwan sa atin ng Panginoon. Amen? So ngayon, ang responsibilidad na iniwan sa atin ng Panginoon, ihayag ang kanyang mga salita sa ating mga mahal sa buhay. Amen? Sa ating trabaho or kahit saan na makakasalamuha ng nating mga tao. Amen? At sa bawat pupuntahan natin, nawa ay tayo maging pagpapala sa kanila. Amen? Sa bawat papasukan natin na bahay, nawa ang salita ng Panginoon ang ating ihayag sa kanila. So, yun po ang salita ng Panginoon. So, ngayon po mga kapatid, wala na po tayong dahilan pa para hindi ipahayag ang salita ng Panginoon sa ating mga nakakasalamuha. Amen? Dahil yan po ay Great Commission ng ating Panginoon, isang task na iniwan niya sa atin na tayo ay humayo at ihayag ang kanyang mga salita. Amen? So, ang susi lang mga kapatid ay maging obedience. Amen? Maging tayo ay sensitive sa bawat instruction ng Panginoon. Amen? Wag maging patience tayo, wag nagmamadali, at pagdating na natin sa punto na pag sinabi na ni Lord na go, so, umpisahan na natin ang salita ng Panginoon. So, yun po ang salita ng Panginoon na ito ay maitanim sa puso ng bawat isa. Amen. So, Brother Arwin, meron po kayong gusto idagdag? May gusto kayo idagdag?